Sa nakaraan, si Sid ay nagtungo sa Midgar Royal Spell Sword Academy upang mag-aral. Doon, nakilala niya si Prinsesa Alexia, at sila ni Sid ay nagpanggap bilang magkasintahan. Matapos silang mag-break up, kinabukasan ay kinidnap si Prinsesa Alexia at dinala sa ilalim ng sistema ng kanal upang kuhaan ng dugo ng isang royal para sa eksperimento. Si Sid na pangunahing sospek, ay dinakip ng pinuno ng Dark Knight na si Xenon. Si Sid ay pinahirapan ng mga Dark Knight, ngunit ang ginawa nilang ito ay upang ilagay sa kanya ang lahat ng sisi sa lahat ng krimen na kanilang ginagawa. Kalaunan ay pinalaya nila si Sid, at habang siya ay naglalakad pa uwi ay nakasalubong niya si Alpha na miyembro ng kanyang organisasyon na Shadow Garden. Dito ay magsisimula na nilang ipakilala ang kanilang organisasyon. Binigyan niya ng hudyat ang miyembro ng Shadow Garden at sinimulan ang kanilang mga hakbang. Si Shadow ay nagtungo sa lugar kung nasaan si Prinsesa Alexia na malapit ng tapusin ni Xenon. Habang siya ay papalapit, likas na alam ni Xenon kung sino ang lalaking ito, ang tao na umaatake sa maraming base ng kulto ng Diabolos. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Shadow, the one who lurks in the shadow, to hunt the shadows. Tinawanan ito ni Xenon, at mali ang paghusga niya sa lakas ni Shadow, pagkatapos ng lahat, siya ang makakatalo sa kanya. Si Xenon Griffey, ay malapit nang magkaroon ng pwesto bilang bahagi ng Knights of Rounds, ngunit wag na wag mamaliitin ng taong walang pakialam kung magkaroon ka ng Wrath of the Cult. Dahil sa lalong madaling panahon ay malalaman ni Xenon na kinagat niya ang hindi niya kayang nguyain. Sa ibabaw ng lupa, ang kaguluhan ay nasa lahat ng dako. Ang mga mamamayan ay nalilito sa maraming pagsabog na nangyayari sa kabisera ng sabay-sabay. Pinapanatili ng Dark Knight Squad ang kanilang makakaya upang mapigil ang kaguluhan. Sa isang kalye, may lumabas na bagay mula sa ilalim ng lupa, naganap na ginagawang mga durog na bato ang gusali sa itaas, isang dambuhalang halimaw na kuba ang lumitaw sa gitna ng lahat ng alikabok, umuungol at nagbabanta sa lahat. Ito ay may mahabang pilak na buhok, isang mahabang braso na may sapat na laki ng mga kamay upang mawasak ang mga gusali, at mga kuko na may sapat na haba upang bumaon sa isang tao ng patayo. Ito ang nilalang na nakakulong kasama si Alexia. Salamat sa iniksyon na pinilit ng mga mad scientist, lumaki ito ng husto, at handa na itong magalit. Ang mga Dark Knight na nakatagpo nito ay sinubukan ang kanilang makakaya na ibagsak ito, ngunit hindi sila makakapantay sa lakas nito. Sa oras na iyon ay nagpakita si Princess Iris Midgar, at gumawa ng isang makabuluhang pag-atake sa nilalang. Gayunpaman, ang mga ito ay walang silbi, dahil ang kaaway ay may mga advanced na regenerative properties, na nagbibigay daan dito upang lumaki muli ang naputol na braso. Determinado, plano na lang ni Iris na patuloy na hiwain ang katawan ng halimaw hanggang sa hindi na ito makasabay. Walang awa, hinihiwa niya ang katawan nito sa lahat ng paraan, hindi pinapansin ang sakit na umuungol na nagmumula rito. Nang siya ay umatras upang ulitin ang kanyang mga pag-atake, natigilan siya nang makita ang isang matangkad at blonde na elf na nakatayo sa pagitan. Sa isang mapanglo na boses, kinastigo ng bagong dating si Iris dahil hindi niya nakita ang sakit na nararamdaman ng nilalang. Halatang nalilito, tinanong siya ni Iris kung sino siya, sinabi sa kanya ni Alpha ang kanyang pangalan. Nang walang karagdagang paligoy-ligoy, siya ay tumalon sa himpapawid sa hangin upang maiwasan ang malakas na sampal na nagmumula sa halimaw, pagkatapos ay bumaba siya papunta sa halimaw, ang kanyang asul na espada ay nakatutok dito. Para kay Alpha, ito ay isang pagpapakita ng awa, na naalala niyang minsan siyang naging ganoon. Sa pamamagitan ng kanyang espada, ang nilalang ay hindi na makakaramdam ng kalungkutan, wala ng sakit. Habang bumababa ang kanyang espada, lumilikha ito ng isang tore ng asul na liwanag, na bumalot sa kanya at sa nilalang. Pagkatapos ang halimaw ay naglaho, naiwan lamang ang isang maliit na batang babae na naging kapaspalad na biktima ng eksperimento ng kulto. Nakikita ni Iris ang lahat ng nangyayaring ito, hindi niya mauari kung paanong ang isang estranghero na tulad nitong elf ay kayang sirain ang nilalang sa isang atake. Tinanong niya muli kung sino siya, at kung ano ang kanilang layunin. Sinagot ni Alpha na sila ang Shadow Garden, pinayuhan niya si Iris na i-enjoy na lang ang panunood. Sa pamamagitan nito, umalis siya ng misteryoso tulad ng kanyang pagpapakita. Hindi maiintindihan ni Iris ang alinman sa mga ito. Una, nakidnap ang kanyang kapatid, pagkatapos ay isang malaking pag-atake ang nangyari sa Kapitolyo. Dalawang hindi kilalang organisasyon ang tila nasa likod ng lahat ng ito, ngunit konektado ba sila? Ang isang pagsabog sa iba pang mga kalye ay nakakagambala sa kanyang pag-iisip, inutusan niya ang mga kabalyero na gawin ang kanilang mga trabaho. Bumalik sa mga imbornal, sina Shadow at Xenon ay nakikibahagi sa isang sword fight, habang si Alexia ay nanunood mula sa malayo. Pinagmamasdan niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Shadow, hindi niya maiwasang isipin na may pamilyar sa mga galaw nito. Ang mga ito ay tumpak at matikas, ngunit nakikita rin niya na ang mga pangunahing kaalaman ay naruroon pa rin. Ang kanyang sword swing ay maaaring mukhang marangya at malaki, ngunit hindi may kakaila na sila ay nagmula-mula sa mga pangunahing paggalaw.
Naaalala niya ang mga panahong nakikipagsapalaran siya sa kanyang kapatid, kung paano siya palaging nagsusumikap para makahabol sa The Prodigy, ngunit ang naging resulta nito ay ang pagkumpara, at pagtawanan, ngunit hindi siya sumuko, at hindi ito pwede. Ngayong nakikita na niya kung paanong ang boring, pangunahing mga kasanayan, ay maaaring isagawa ng elegante. Sa wakas ay naiintindihan niya ang mga salita ng kanyang kapatid, kung bakit gusto niya ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, kung bakit gusto ni Sid ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Nadidismaya si Zenon matapos makipag-sword fight kay Shadow. Tinanong niya si Shadow kung bakit hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang lakas at kakayahan, ipinaalala sa kanya nito na bahagi siya ng Shadow Garden. Ang tanging layunin nila ay labanan ang mga anino na nakatago sa dilim, malayo sa mata ng publiko. Kung gayon, nagpa siya si Zenon na ito na siguro ang pinakamagandang oras para ipakita kung sino ang pinakamalakas sa pagitan nila, na siya ang pinakamakapangyarihan. Lumunok siya ng ilang pulang tabletes, ito ay katulad ng dati niyang nakalaban na kidnapper ng kanyang kapatid. Matagal na yata ang experimentation ng kulto. Pisikal na nagbabago si Zenon pagkatapos inumin ang mga tabletes. Lumalaki ang kanyang mga kalamnan, tumataas ang kanyang height, at mas nakakatakot ang kanyang mga mata. Hindi na siya ang Zenon na gwapo at charming, ngunit ito ang kanyang halimaw na bersyon na akno sa kanyang pagkasakim na kalikasan. Sigurado siyang sa mga pagpapahusay na ginawa ng kulto, magiging invincible siya. Ang kasunod nito ay ang pinakamatinding laban na nakita ni Alexia, ang pulang sparks na mapanganib ay tumatalsik sa lahat ng dako. Habang ibinibigay sa kanya ni Zenon ang lahat para matamaan man lang si Shadow, ngunit nakakainis, parang hindi man lang nag-effort si Shadow sa pakikipaglaban, siya ay walang pakialam sa lahat. Iniinsulto nito si Zenon nang higit kailanman. Nang iniswing niya ang kanyang espada, binasag ito ni Shadow sa isang hit, pagkatapos ay sinundan niya ng ilang suntok na nagpabagal kay Zenon. Nagpa siya si Shadow na tapos na ang oras ng paglalaro. Sinabi niya kay Zenon na hindi niya dapat ginagamit ang salitang Almighty para ilarawan ang kanyang sarili kung hindi naman ito malakas. Para bang upang ipakita ang kanyang pangangibabaw, nagcast si Shadow ng purple, protective barrier sa kanilang paligid. Ramdam ni Zenon ang napakalawak na mahika na nagmumula sa kanyang kaaway, ito ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Sinabi sa kanya ni Shadow na minsan ay pinangarap niyang maging pinakamalakas. Kaya naman buong buhay niya ay nagsanay siya ng husto, ngunit alam niyang maaari siyang puksain anumang oras, sa anumang bagay mula sa mga bala hanggang sa mga pagsabog ng nuclear. Upang malampasan ang limitasyong ito, dapat ay nuclear mismo ang kanyang sarili, at yun ang huling bagay na makikita ni Zenon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Inilabas ni Shadow ang kanyang mahika, napakalaki, at sumasabog. Ito ay isang bagay na hindi katulad ng nakita ng sinuman sa Midgard. Ang pagsabog ay ginagawang araw ang gabi. Ang mga miyembro ng Shadow Garden ay may paggalang, at lahat habang pinapanood nila ang mahiwagang pagsabog na nilikha ng kanilang master. Nakikita rin ito ni Iris, at mas nag-alala ito sa kaligtasan ng kapatid. Matapos itong lumipas, ang pagsabog ay nag-iiwan ng isang napakalaking butas sa gitna ng kabisera, ang lahat ay naging tahimik. Wala na si Zenon, ngunit hindi na rin nakikita si Shadow. Mag-isang nakatayo doon si Alexia sa mga wasak na imbornal, tila sinusubukan niyang eproseso ang nangyari, at kung ano ang kanyang nasaksihan. Napansin niya ang isang espada sa kanyang mga paa, dinampot niya ito, at inindayog ito nang makita niyang ginagawa iyon ni Shadow. Mula noon, tinatanggap niya ang kanyang sarili sa kanyang ordinaryong titulo, nangako siya na pagbutihin ang kanyang mga diskarte sa espada. Sa wakas ay nakita ni Iris ang kanyang kapatid, at nagpapasalamat siya na siya ay buhay at maayos. Sa mga resulta ng mga kaganapan, maraming mga bagay ang nangyayari ng sabay-sabay. Una, nakipagkasundo si Alexia kay Sade. Tinanong niya kung maaari ba siyang maging kasintahan muli, ngunit tinanggihan siya ng walang malasakit na si Sade. Ito ay nakakuha sa kanya ng isang mahaba, madugong slash mula kay Alexia, na maaalala bilang isa sa 7 misteryo ng Midgar Royal Spellsword Academy. Nang malaman ang pagkakasangkot ni Zenon Griffey sa mga kamakailang kaganapan, nabahira ng tiwala ni Iris sa Dark Knights. Sa pagsisikap na imbestigahan kung ano ang humantong sa napakalaking pagsabog kagabi, binuo niya ang Crimson Order. Ito ay isang independenteng unit na nagsisilbi sa ilalim ng kanyang utos. Kinukuha niya ang pinakamahusay na knights upang maging bahagi nito. Nagtayo sila ng toldo malapit sa napakalaking bunganga na iniwan ng pagsabog, at dito ay nakakita sila ng isang mahiwagang artifact na walang nakakaalam kung paano paganahin. Tila isang bulaklak na may 4 na talulot na kumukulot na parang kuko. Sa gitna nito ay isang pulang gem of unknown origin. Hinala ni Iris, maaaring may kinalaman ito sa alinman sa kulto ng Diablos o sa Shadow Garden. Dati, ang dalawang grupong ito ay medyo hindi kilala. Ngunit sa mga kamakailang kaganapan, hindi niya maaaring hayaan ang mga organisasyong ito na mag-amok, kung hindi ay babagsak ang kanyang kaharian. Nasa isip niya ang isang tao na gusto niyang magsaliksik gamit ang artifact. Kaya, siya ang makakakuha ng trabaho na ito.
Samantala, sa punong tanggapan ng Shadow Garden, sina Alpha, Gamma, Delta, at Epsilon ay nagtipon para sa tagumpay ng mga aksyon ng kanilang master habang inihahatid ni Beta ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa ngayon, nagawa nilang malaman ang higit pa tungkol sa kulto ng Diabolos. Mula sa kung saan sila nagsimula, tiyak na malayo na ang kanilang narating. Iniulat din ni Beta na nakahanap si Zeta ng isa pang base ng kulto. Habang si Itia ay kasalukuyang gumagawa ng mga bagong armas para sa kanilang paggamit. Ang maasim lang sa ulat ay ang paglitaw ng isang grupo na gumagamit ng pangalan ng Shadow Garden para sa kanilang layunin sa pagpatay. Nangako si Alpha na alamin ang salarin sa likod nito. Lumipas ang ilang araw parang bumalik sa normal ang lahat, maliban sa napakalaking butas na iyon sa gitna ng lungsod. Sina Sid, Skel, at Po ay nagpasya na pumunta sa Mitsugoshi. Isang mabilis na tumataas na establishmento na nagbibenta ng lahat ng uri ng mga bagay. Gustong subukan ni Skel ang tinatawag na tsokolate na paborito ng mga parokyano nito. Kaya, after school pumunta silang tatlo sa lugar. Isa itong napakalaking gusali, na may kahangahangang pila ng mga customer na naghihintay sa labas ng mga pintuan nito. Agad na naalala ni Sid ang mga shopping mall mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagpasok nila, lalo siyang humanga, ang mga nakadisplay, ang layout ng gusali, at maging ang mga staff ay parang imitasyon ng isang mall na pamilyar sa kanya. Lumapit sa kanila ang isa sa mga babaeng staff na may hawak na karatula tungkol sa oras ng paghihintay. Inaanyayahan niya si Sid para sa isang survey ng karanasan ng customer. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang hindi kilalang hagdanan na patungo sa tuktok ng gusali. Nang makarating sila sa tuktok, nagulat si Sid nang makitang may isa pang infrastruktura doon. Ito ay katulad ng isang katedral, o higit pa sa isang royal court. Mayroon itong pulang carpet na humahantong sa isang engranding trono sa isang plataporma. Doon, nakita niyang naghihintay si Gamma, kasama ang ilang katulong. Nakaupo siya sa trono, at pakiramdam niya ay naging eminence in shadow na talaga siya. Nalaman niyang itinayo ni Gamma ang establishmentong ito upang pandohan ang mga operasyon ng Shadow Garden. Ginamit niya ang kaalamang ibinahagi ni Sid sa kanya mga taon na ang nakakaraan, at bumuo ng isang imperyo ng negosyo mula rito. Sa oras na iyon, mayroon silang 1 bilyon na gagastusin sa mga agarang gawain. Namangha si Sid na malaman ang tungkol dito, ngunit hindi niya akalain na para sa kanya ang lahat ng kayamanan na ito. Kinurot niya ang 1 gintong barya o 2 para sa kanyang mga personal na gastusin, ngunit iniiwan niya ang natitira para sa kanyang mga tagasunod. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Gamma na ang isang notorious killer ay kumawala, gamit ang kanilang pangalan bilang cover. Sa una, iniisip niya na si Alexia ang gumagawa ng pagpatay. Baka galit pa rin siya sa pagtanggi nito, ngunit nalaman niya na talagang tinutugis niya ang mga mamamatay tao na ito. Tatlo silang naka-corner sa kanya sa isang madilim na eskinita. Inilabas niya ang kanyang alter ego, si Shadow, at iniligtas siya mula sa kanila. Kasama niya ang bago, ang babaeng staff na tumawag sa kanya kanina, na isa sa mga numbers, ang mga katulong na na-recruit ng 7 orihinal na miyembro ng Shadow Garden noong nakaraan. Kinabukasan, binigay ni Skel at Po ang mga biniling tsokolate sa mga babaeng hinahangaan nila. Sa kasamaang palad, lahat sila ay sinalubong ng kasuklam-suklam na pagtanggi. Si Sid ay gumaganap na matalino sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa unang babaeng makikita niya. Nagkataon, ang babaeng ito ay si Sherry Barnett, ang pinakamatalinong estudyante sa akademya, at siya ang inatasan ni Iris na magsaliksik sa artifact na nakuha mula sa lugar ng pagsabog. Magiging isa na namang romantikong escapade para sa Eminence in Shadow ito. Alamin ang higit pa sa mga susunod na yugto. Salamat sa panunood ng Part 3. Mag-like at comment at magkita tayo sa Part 4.